Dear Lady Love TV. Magandang araw. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang, Pahiram ng Pag-ibig. Tunghayan na po natin ang ika-6 na bahagi. Inagahan ko ang aking paggising para makaiwas sa dapat iwasan. Kagabi halos hindi ako makatulog sa kwarto. Hinatid ako doon ni Mario. Ngayon ang problema ko kung paano silang dalawa iiwasan. This is so hard. Ito na yung ayoko eh. Walang kumpirmasyon ang sa amin ni Mario. He's engaged. Dapat ko siyang iwasan. Zeki is a playboy. Noon pa man iniiwasan ko na siya dahil ako mismo. Kita ko kung paano siya maglaro sa feelings ng mga babae niya. Natapos na ang bakasyon nila sa Manila at ito na ulit sila. Mamasa-masa pa ang buhok ko nang umalis ako ng mansyon. Gusto kong ihatid ng driver pero hindi ko na iyon pinaunlakan. Kung may maitutulong lang sana ako sa'yo, Karen eh. Baka rin sa second semester hihinto muna ako dahil pupunta kaming Maynila. Ha? Bakit naman? Sabi ko dito at nilapag ang librong hawak. Magtatrabaho muna kami doon ni ate. Mahirap dito. Alam mo naman na walang lalaki sa amin. Wala kaming alam tungkol sa hasyenda kaya wala talaga kaming peperahin dito. Miss ka namin, Marie. Si Princess naman, nahalata ang lungkot. Ilang taon na din silang magkakaibigan. Nagpapasalamat ako na hindi ako naabutan ng magkapatid kanina. Hindi ko na-imagine na baka sabay silang magising. Binabad ko ang sarili sa eskwelahan at mga activities. May binigay rin na thesis sa amin ng grupo. Siyempre, kamiyembro ko doon si Marie at si Princess. 4:00 na ako lumabas ng eskwelahan. Inabala ko ang sarili ko doon na magwalis at makipagkwentuhan sa ibang guro. Inabala ko ang sarili ko dahil alam ko na sa oras na bumalik ako sa mansyon, maaalala ko na naman kung gaano ako kaulilang lubos. Huminga ako ng malalim at palabas na sana ng gate nang mamataan ng isang kotseng pamilyar. Napahinto rin sina Marie at Princess sa gilid ko. Tila nahipnotismo ako ng kanyang mga mata. Napalunok ng dahan-dahan at umiwas. Sinusundo ka? Hindi makapaniwalang sabi ni Marie. Kumurap ako. Oo, kasi may kailangan. O sige na, mauna na ako. Bye. Bago pa sila may masabi, lumapit na ako kay Mario na prenteng nakaupo sa nguso ng kanyang sasakyan. Habang papalapit, ang siyang paghagod nito ng tingin sa aking uniforme. May slit iyon sa gilid na kulay dark blue na palda. Hanggang tuhod iyon. Tahimik lamang siya at mukhang galit pa sa akin. Binuksan ang pinto at agad akong pumasok doon ng walang imik. Nagpapaligsahan ang paru-paro ko sa tiyan at ang kalabog ng aking puso. Hilak may seatbelt. Ang aga mo yatang umalis. Tanong nito. Hindi mo naman kasi ako dapat ihatid. Tiningnan ako nito at binalik ang tingin sa harap. Mahina ang pag-andar ng kotse kaya kitang-kita ko ang paglubog ng araw, ang mga kahoy at palayan. Ihahatid kita, walang masama doon. Paano hindi masama may fiancé ka? Sige nga, sagutin mo. Walang galit sa boses ko pero totoo yung sinasabi ko. Natahimik siya at nakita ko kung paano dumilim ang kanyang mukha. Pinagkasundo kami pero hindi kami ikakasal. Alam ba niya? Tanong ko. Are you jealous, Karen? Umangat ang sulok ng labi nito kaya napaiwas ako. I'm not jealous. Alam mo kasi, hindi ako palaman para maipit sa ganyang bagay. You kiss me if you want. Kung makaasta ka parang tayo Mario. Tayo ba? Mapait kong tanong dito. Nawala na sa akin ang pamilya ko. Nag-iisa na lang ako. Kung lulugmok ako at masasaktan, walang ibang tutulong sa akin kundi ang sarili ko. Nanunubig ang aking mata at gumagaralgal ang boses. I blink my eyes just to push back my tears. Hihinto nito ang sasakyan sa gilid. Napasinghap ako sa ginawa nito. Baby, tumingin ka sa akin. Malumanay ang boses nito at paos. Taas baba ang aking dibdib sa pigil na hikbi. I am making things alright. Ginagawa ko ang lahat. Dahan-dahan ang aking galaw para wala ako madehado. I know you're smart enough. Kaya ayaw mo sa akin dahil nag-iisip ka. Tumango ako at pinunasan ang takas na luha. Wait for me. Malapit ng maayos. I swallowed the lump inside my throat just to ease my emotions. Maghihintay ako, Mario. Pagkababa pa lang sa kanyang sasakyan, nasa amin ang mata ng trabahanteng alam kong naghihintay ng kanilang sasahurin sa bagong pinuno ng asyenda. Napayuko ako at humigpit ang hawak sa bag. Bago pa makalapit si Mario,
Mabilis na akong umalis at pumasok ng mansyon. Papasok sa bulwagan, nagkakasiyahan sila. Napamulagat ako nang makita si Shelo na nakangiti at katabi nito ang kanyang ina. Walang ama si Shelo, yun ang alam ko. Oh, Karen, tamang-tama. Nagmemeryenda kami. Halika, magiliw na aniya sa akin ni Senyora. Nakita ko na pababa si Zeki sa hagdan. Huwag na po. Busog pa naman po ako tsaka hindi pa po nakakabihis. Sige na Karen, may dala akong cake. Si Shelo. Oh, Zeki, papunta ka ng hasyenda? Tanong ni Senyora. Oo, Mama. Para ayos na lahat pag nag-deliver natin sa Manila. Sige, mag-ingat ka. Natahimik kami lahat nang dumating si Mario. Kasabay ang paglabas ni Zeki sa pinto. Nagbanggaan lamang ang kanilang balikat pero hindi sumulyap sa isa't isa. Napakurap-kurap si Senyora at napatingin sa akin bago nagbawi ng tingin. Sige, kain na tayo. Bago ako umalis, hindi ko maligtaan ang pagpawi ng ngiti ni Shelo at napatingin kay Mario. May sinabi siya dito na ikinailing ni Mario bago umalis. Bago tuluyang mag-alas 8, nangunot ang noo ko sa mabilis na galaw ng mga katulong. Nana Vina, anong meron? Mabuti lumabas ka. Eto, pinabibigay ni Senyora. Suotin mo raw. May hapunan kayo mamaya sa pool area. May selebrasyon po ba? Ewan, wala kaming ideya. May pakain raw si Ma'am Shelo eh. Tumango ako at binuksan ang paper bag. Isang kulay baby pink na dress ang nakita ko sa loob. Tinulungan ko muna sila sa paghanda bago ako nag-ayos. Kanyang-kanyang kislapan ng palamuti sa pool area. Maganda ang ambience ng hangin at nakaka-relax. Kitang-kita ang bituin sa langit na nagkikislapan. Kung nandito sina lolo at lola, masaya ang mga yon, sigurado. Hiyang-hiya ako habang pinupuri ng mga katulong. Pwede ka na mag-artista, Karen. Tsaka makinis ka. Maganda ang kurba ng katawan. Parang hindi ka first year college. Papasa ka bilang model. Si Nana Vina na inaayusan ako. Pinuyod niya yung buhok ko habang hawak ko ang maliit na salamin. Pinagpepestahan nila ako dito sa kusina. Ayan, dapat litaw ang leeg at balikat. Baka mainlove sa'yo niya ng dalawang magkapatid. Lumawak ang aking mata at napatawa. Nako, hindi. Sa gilid ng pool nakalatag ang mesang mahaba. Punong-puno iyon ng pagkain. Nagtatawanan sina Senyora, Mama ni Shelo at Mario. Nag-uusap naman sa kabila si Zeki at si Senyorito. Napatigil na nang dumating ako. Dahil sa hiya ko, nagdala ko ng isang Tupperware na pagkain galing kusina. Minudo po ito, luto ko. Pumalakpak si Shelo. Wow, sige, tikman ko yan mamaya. I'm starving na kasi. Hinawakan nito sa braso si Mario na wala ang atensyon sa kanya kundi nasa akin. Iniiwas ko ang tingin at tumapo iyon kay Senyora. Nakatingin pala siya ng balik-balik sa akin si Mario. Ngumiti siya sa akin nang makita niyang nakatingin ako. Hinila ni Zeki ang silya katabi ko at umupo. Hindi siya nagsalita. Magkano na ang truck ng tubo, Zeki? Si Senyor ang nagsimula ng usapan. 3 na. Pwede na natin iyong i-dispatch. Malaking halaga na rin yon. Sige, mabutit natuto ka na. Ibigay mo bukas sa akin ang listahan ng driver ng truck nang masweldohan ko bago lumuwas pa Maynila. Yes pa. Ikaw Mario, how's the company? Success ang 5 investors ko bago ako bumalik dito. They will invest and put their stock to our savings. I think this year tataas ang ratings natin. Ngayon may gusto akong tirahin na kumpanya. Alam ko na mas lalago tayo rito. Ngumisi si Senyor kay Mario at tinapik ito sa balikat kahit na nasa tabi ito. Nasa harapan namin. Parang may napansin ako kaya tiningnan ko si Zeki. Kumakain siya at walang ganang pinakinggan ang pinag-uusapan. Kaya ikaw Zeki magtino ka. Gayahin mo yung kuya mo. I am dad. Diin na sabi ni Zeki at umigting ang panga. Tila na timbre ni Senyora ang iringan kaya iniba nito ang usapan. So, Shelo, para saan itong pa-dinner mo sa amin? Ngumisi ng malapad si Shelo at hinilig ang mukha kay Mario. Ang saya-saya ko kasi mama. Mama na agad ang tawag kay Senyora. Ang saya-saya ko dahil 1 buwan na po akong buntis. Tila huminto ang orasan at hindi maalis ang aking tingin kay Shelo. Tila nakakita ko ng multo sa aking narinig. Parang naging bato ang aking puso na isa-isang binasag. Dinig ko ang bawat hampas nito. Ramdam ko ang sakit sa bawat pagkabasag. Basag na basag yung puso ko. Talaga? My God, Iha. Really? Hindi makapaniwala sabi ni Senyora.
Hindi ko matignan si Mario. Alam ko kapag tiningnan ko siya, papatak na yung luha ko. Yes, Mama. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Shelo. Sa pag-iyak niyang iyon, nagagalit yung puso ko. Nasasaktan ako sa iyak ng kasiyahan niyang iyon. Dinig ko ang tawanan nila at purihan. Hindi ko masundan ang sinabi ni Senyor kay Mario. Naging manhid ako. Wait, tita. Kunin ko sa mesa yung niluto kong adobo. Paborito yun ni Mario. Gusto ko ako ang kukuha at ibibigay sa kanya. Nito at umalis bago tinungo ang mesa na sa gilid ng pool. Sumighap ako para hindi umalpas ang luha. Nasa harapan ko si Mario. Alam ko kanina pa siya nakatingin. Nakaramdam ako ng hawak ni Zeki sa aking kamay sa ilalim ng mesa. Gumapang iyon at unti-unting humigpit. Naramdaman ko yon. Tila naging karamay ko ang kamay na iyon sa sakit na nararamdaman. Umangat ang tingin kay Mario ang siyang nagpatak ng luha ko. Maraming emosyon na nakikita ko sa mga mata niya. Umiling ako nang umigting ang kanyang panga na makita ang aking luha. Bago pa makita ng lahat, tinabig ko ang kamay ni Zeki at umalis sa mesa. Walang kahit anong salita, walang paalam. Dahil oras sa bumigkas ako, baka doon ako malugmok. Umaasa ako sa taong hindi para sa akin. Umaasa ko sa sinabi niya. Ngayon, aasa pa rin ba ako? Karen, tawag ni Senyora. Pinunasan ko ang luha na dumami. Tila nagulat si Shelo na malapit sa akin habang kinukuhang adobo. Hinawakan ako sa braso. Karen, napano ka? Nag-aalalang tanong nito. Pumikit ako ng mariin at umiling. Hinawakan ko siya para itabi pero nagmatigas. Dadaan ako, Shelo. Bakit ka umiiyak? Basta, alis. Buong pigil ko. Hindi bakit ka kasi umiiyak? Tila nagalit ito sa akin at mas hinarangan pa ako. Sabi kong umalis ka Tumaas ang boses ko at sabay tulak sa kanya. Tila nawalan siya ng balanse lalo na may hawak na pinggan na may adobo. Pumagsak sa sahig ang pinggan kasabay ng pagbagsak niya sa sahig. Karen! Naimpit ito sa tiyan. Nanlamig ako. Nanlamig ang aking buong katawan. Tila nag-slow motion ang lahat nang sumigaw sila at inalalayan si Shelo na naging pula na ang kulay ng puting bestida. Bakit mo tinulak ang anak ko? Isang sampal ang ginawad sa akin ng mama nito. Agad siyang hinawakan ni Senyora na hindi alam ang gagawin. Napalunok ako ng taas baba ang dibdib ni Mario at tila sobrang galit. Binalingan ako nito. Walang kahit ano kundi galit sa mata. What have you done? Diin na sigaw nito sa akin bago kinarga si Shelo na namimilipit sa sakit. Hindi niya sinasadya yun, kuya. Sumingit si Zeki at hinawakan ako. Todo iyak na ang aking nagawa. Tila hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Sumama sila sa ospital. Wala ng tao sa pool area. Gusto akong kausapin ni Zeki at Nana Vina pero natatakot ako. Sobrang takot ko. Sinubs ko ang mukha ko sa unan at umiyak ng umiyak. Halos lugmok ang aking mukha at kalat-kalat ang aking buhok. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Hindi. Paulit-ulit na binibigkas hanggang bumukas ang pinto. Pumungad sa akin si Mario na nakabukas ang ilang botones ng polo. Tila nawawala ng pag-asa ang mukha nito. Ginulo niya ang buhok at tiningnan ako ng masama. Mario, bumangon ako at lalapitan sana siya nang bigla niyang kunin ang vase at ihampas sa dingding. Nagkabasag-basag iyon. Umeko ang aking tili. Masaya ka na, Karen? Napasabunot ito sa buhok at marami na siyang pawis. Sabi ko, ako na ang bahala, hindi ba? Bakit mo tinulak? Para makunan siya? Para tayong dalawa na? Ha? Ano? Hindi mo ba iniisip yung kilos mo? Ganyan ka kadesperada? Pinunit-punit ang puso ko sa bawat salita. Bawat letrang kanyang binulwak sa akin. Hindi ako makapagsalita at nanginginig na yumuko. Pero hinilan niya ang kwelyo ko at sa pilitang pinatayo. Halos kalad ka rin niya ako. Nakunan si Shelo. Masaya ka na? Mario, I cried. Nasasaktan ako. In pain, physically and emotionally. Biglang may sumuntok kay Mario kaya nakalas ang pagkakahawak niya sa kwelyo ng pantulog ko. Ganyan ka na ba kagago, Mario? Babae siya. Nag-iisip ka ba? Susugurin na sana ni Mario si Zeki. Pero niyakap ako ni Mario. Patawad. Patawad. Hindi ko sinasadya. Halos lumuhod na ako. Dinig ko ang iyak ni Nana Vina sa pinto ng kwarto ko na nakabukas. Bumitaw ka na, Karen. Sambit ni Zeki. Umiling ako at mas niyakap pa si Mario. Bitaw, Karen. Umalis ka dito. Pakiusap, Karen. Natigalgal ako sa boses ni Mario bago ako tinulak. Umalis ka dito. Hindi kita mapapatawad.
Napako ako sa kinatatayuan. Kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat. Niyakap ako bigla ni Nana Vina. Pagpasensyahan mo na si Senyorito, Karen. Mahal na mahal nun kasi si Shelo. Tila natusok ako sa narinig. Umaasa ako sa sinabi nito. Sinaktan ko ang kababata niya at mahal niya. Magkakaanak na sana sila pero ako ang dahilan kung bakit nawala. Pack her things, Navina. Yung gamit niya lang. We're leaving this house. Po, aalis kami. Pack her things. Tila pinal na sabi ni Zeki. Iha, sasama ka kay Senyorito? Wala na akong pamilya dito. I can pursue my studying anywhere basta huwag dito. I did my best. Pero si Mario na ang umayaw. Hindi ko alam na magiging ganito ang kahihinatnan. Hindi ko masikmura na tumira pa dito habang galit sa akin lalo na si Senyor at si Senyor. Sasama ako sa kanya. Sobrang pighati. Panlulumo at iyak. Wala nang luha ang lumabas sa aking mata. Ganito pa ang mabuhay sa mundong ito. Ganito pa kasakit iyon. I killed an angel. Alam ko ng buntis pero nagpadala ako sa galit ko. Nanginginig ang kamay ko habang binibigay kay Nana Vina ang sulat na iiwan ko kay Senyora. Nay, pakibigay po. Maluha-luha nitong tinanggap ang aking sulat at niyakap ako. Iha, mag-iingat ka ha. Alam ko mabait ka na bata. Nanginig ang aking labi at nag-init ang mata para sa luha. Babalik ako, Nay. Sana huwag silang magalit sa akin. Hindi na nito nagawa pang magsalita at niyakap na ako. Umalis kami na mansyon na hindi alam na senyor. Habang papaalis, hindi ko maiwasan na magbalik tanaw sa mansyon. Nalulukot ang puso ko. Sobrang higpit ang pagkakakuyot na halos hindi na ako makahinga. My eyes watered and I embraced the pain. Damang-dama ko sobra. Ang sama-sama ko, Zeki. I whispered and closed my eyes. Hinilig ang ulo sa backrest ng upuan. Umigting ang panga niya nang marinig ang sinabi ko. Hindi kita huhusgahan, Karen. Alam ko na mabuti kang tao. Ulo lamang si Mario para paasahin ka. Pinabayaan kita sa kanya pero pinaasa ka. Napatingin ako sa labas. Kita kong lumagpas na kami sa aming lugar. Nagkikislapan na ang bawat poste. Nagiilawan ang mga bahay na aming nadadaanan. Saan ako titira? Wala sa sariling tanong ko. Pwede mo akong mahanapan ng trabaho tapos bed space para mabayaran ko yon. You will study. Wala pa akong pantusto sa sarili ko. I will give you money. Zeki, alam mong ayokong depende yung pangangailangan ko sa iba. Kung ikaw ang gagasto sa akin, mabuti pang ibalik mo na lang ako sa asyenda. Fine, may kaibigan ako. You can make a bracelet and mold, right? He asked na nakasimangot. Nabuhayan ako ng loob. Oo naman, libre kwarto doon. Pwede ka doon. I'll find you a school. Papaayos ko yung records mo. Salamat, pero ako ang gagasto sa sarili ko, maniwanag. Kung iyan ang gusto mo. Pero palagi kitang dadalawin. Oo naman, salamat. Sa Manila, sobrang maninibago ako sa environment. Sobrang matatayag ang mga buildings. Sobrang traffic, maraming tao at mga malls. Ibang-iba sa probinsya na kagisnan ko. Inalalayan ako ni Zeki sa lahat. He introduced me to his friend named Jose, the owner of a shop. Parang hindi yun simpleng shop lang. Ang mga tinitinda nito ay malalaking vase, jar, mga accessories na yari sa shelves at pamaypay. Alam ko na bading ito, medyo mataray pero alam ko na mabait. Hi, I am Josie. Pag tinawag mo kong Jose, ipapatokhan kita, maliwanag. Halos mapanganga ako sa sinabi nito. Napatingin ako kay Zeki na napakamot sa ulo. Damn, watch your mouth. Umiling ito at humalukip-kip. Pinasadahan ng tingin ang aking katawan. Maganda ka, makurba. Bakit hindi ka nalang nag-model? Ha? She's tired. Baka kung ayaw mo, aalis na lang. Sige, pasok na. Dadalhin kita sa kwarto mo, Karen. Tsaka magpahinga ka dahil baka i-orient kita ha. Tatango-tango lang ako dahil dito. Hawak ko ang maliit na bag habang nauuna ito. Habang si Zeki nasa likod ko. Sa likod ng shop ay may isang bahay. May pangalawang palapag ito. Ang salas ay may TV. At sa gilid ay may kusina na. Sa itaas ay may 6 na kwarto. Binuksan niya ang pinakahuling kwarto. Wala kang kasama dito kundi ako lang. Minsan pumupunta yung tita ko pero aalis rin. Pinagbibigyan ko lang to si Zeki eh. Salamat. Ito yung susi. Bumungad sa akin na isang maliit na kwarto. Maliit ang kama at may bintana. May kisamet na nakadikit doon na ceiling fan. May tokador rin at cabinet. Sa gilid ay may pinto na alam ko ay CR.
I hope you'll find here. Palagi kitang dadalawin kung ako masusunod sa hotel kita ititira. Umiling ako at nilapag ang bag. Okay na ako dito, Zeki. Tsaka malaking tulong na ito. May trabaho pa ako. Tulad ng hiling ko, pinasok ako ni Zeki sa isang hindi masyadong sikat na eskwelahan. Pinagpatuloy ko ang kurso kong business management. Maganda ang kanilang uniforme. Marami rin ako naging kaibigan. Hatid sundo ako ni Zeki. Ayan na naman ang boyfriend mo ang hot. Si Celine na naging kaibigan ko. Basta talaga mga merkado makalaglag pa nga. Girl, si Rosie naman. Tulad ng inaasahan ko, kilalang kilala rin sila dito. Malapad ang ngiti ko habang sinalubong si Zeki. Sa nakalipas na 5 buwan, nakasanayan ko na ang presensya niya. Napapangiti niya ako at natutulungang malimutan ang aking mahapding nakaraan. He locked my seatbelt at tinignan ako. Bakit? Natatawa-tawa kong tanong. Kailan ka titigil sa pagiging maganda? Umirap ako dito. Huwag mo akong bulahin, manya ka. Humalakhak ito at nilapit ang mukha sa akin. Napatigil ako dahil sa ginawa niya. Napalunok na naman ako nang makita ang pagmumukha niya sa mukha ni Zeki. Hindi ako magsasawang pasayahin ka, he whispered. Tumango ako at inabot ang panga niya. Dahan-dahan kong nilapit ang mukha ko sa kanya at hinalikan siya ng marahan. Thank you, bulong na sabi ko. He smiled and bit his lips. Sa nakalipas na 5 buwan na malayan ko na lang na tinutugon ang halik nito. Hindi man lamang kasi nalalim ang halik ni Mario. Ramdam ko ang emosyon niya doon. I think I will let myself embrace and give him a chance. I saw his thoughtfulness. Hindi siya nagsawang dalhan ako araw-araw ng pagkain at minsan sinasamahan akong manood ng TV. Ngayong gabi, napagdesisyon na namin ni Zeki na gumala. We'll go in a bar. Hindi to yung first time ko. Dahil na rin kay Zeki at kay Jose ay nakasanayan ko na ang buhay sa Maynila. Si Karen talaga yung lucky charm ko, Zeki. Dumami yung buyers ng jars at vase ko dahil sa kanya. And hindi lang yan. May nagpapagawa pa sa akin ng 10 kaya ito. Turo nito sa mga inumin sa aming harap. Ako magbabayad. Sky is the limit. Umayaw pa ito na ikinatawa ko na lamang. Umiling-iling na lang si Zeki at tinungga ang kanyang margarita. Kinuha ko na rin ang aking cocktail sa tinungga. Hanggang 5 lang, maliwanag? Sabi nito sa aking tenga. Nakapulupot ang kanyang kamay sa aking bewang. I know. I giggled at tinulak siya. Ano ba yan? Hindi na ako makahinga. I hear Joss is near an hour front. Ang tatamis nyo naman, samantalang ako dito bitter. Pagbagong kilala kasi, huwag agad bilhan ng Bugatti. Ayan tuloy. Kinuha at iniwan ka. Pampipikon ko dito. Umirap ang bakla at tinuro si Zeki. Ikaw, huwag mo akong pakialaman. I'm stating the obvious. Tinapunan ni Jose ng chicharon si Zeki. Pero nasalo iyon ni Zeki at kinain. Binalingan ako nito at tinalikan sa ulo. Ilang oras ang lumipas ay umalis saglit si Zeki. Iniwan niya ako na umalis na rin nang may nakitang biktima. Umiling na lang ako at tinungga pang ang 5 cocktail. Tumayo ako na makaramdam ng pagkaihi. Nagkipagsiksikan ako sa nagsasayawan para makagamit ng CR. Pagkatapos umihi, nag-retouch ako sa salamin. Tinuruan ako ni Josie mag-ayos ng sarili. Inayos ko ng aking tube top na kulay mustard at ang aking skirt na kulay itim. Pinuyod ko ang mahabang buhok dahil namamawis ako sa init. Pagkalabas ng CR, nagulat ako nang may mabungaran na mukha. Nakahalukip-kip at may galit sa mata. Nakahilig sa kabilang dingding. Napanganga ako. Sa lumipas na buwan, kumalabog ulit ang puso ko ng sobra. Mario, before I could ask a word, he crossed our distance and pushed me on the wall. Masaya ka ba? Malamig na tanong niya. Alam ko nagtitimpi ang kamay nito na hawakan ng aking bewang. Hindi ako makapagsalita. Sagutin mo ako, masaya ka na, ha, Karen? Amoy alak ito. Walang mamutawi sa aking salita. Lumabo ang aking mata sa luha. Mario, masaya ka sa kapatid ko? Masaya ka dahil 2 kami natikman mo? He said raspily. He spit every word he said. Umiling ako at napalunok. Tinulak ko siya. Alam ko may kasalanan ako sa inyo ni Shelo. I am sorry. Handa ko iyong pagsisihan, Mario. Napatigil ako nang itulak ako nito sa pader ulit. Ramdam ko ang sakit ng aking likod. Sino magaling ha? Sino? Napakurap-kurap ako. Hindi ko maintindihan ang ibig nitong sabihin. Umiling ako. Hindi kita maintindihan. Hindi pa ba nakakahuma ang halik nito sa labi? Sari-saring emosyon ang lumukob sa aking dibdib. My hands crumpled his gray shirt and pushed myself to kiss him more.
Gagalaw pa lang ulit ang labi ko nang tapusin na nito ang halik. He smirked deliciously. You're still the same plain Karen. Akala ko magaling ka na. Akala ko. Hindi na kaya nang matanggap ng ano pang masasakit na salita mula sa kanya. I tried my best to push him and I was succeeded. Nakawala ako sa kanyang hawak. Tumakbo ako dahil sa kahihiyan. I am so devastated with myself. Akala ko nalimutan ko na ang nararamdaman ko sa kanya. Pero isang haplos lang ng labi niya, bumigay ako. Hindi ko sinabi kay Zeke ang pangyayaring yon. Sobrang kaba ko pa rin kahit hinatid na ako nito sa bahay. Diretso si Josie pasok ng kwarto nito. Sa ibaba habang sinamahan ako ni Zeke sa kwarto. He turned on the lights. Are you okay? Tumango ako dito. Ngumiti pero hindi umabot sa aking mata. Like the old times hanggang hamba lang ito ng pinto. Nagkatitigan kami ng ilang sandali. He caressed my face softly. Good night, he whispered. I bit my lips. Naalala ko ang mukha ni Mario na galit. Lumamlam ang tingin niya sa akin. I know, nakita ko. Nakita ko kayo kanina. Unting ulit nito sa akin. Ni Mario. I gasped in surprise. Mas lalong lumabo ang aking mata dahil sa luha. Zeki. He bit his lips and nod. Tanggap ko. Umiling pa ito at tatalikod na sana. Hinawakan ang siradura para isara pero hinawakan ko siya sa kamay. Binuksan ang pinto ng malapad at hinila siya paloob. Isang bagsak ng pinto pasara ang siya rin patulak ko sa kanya sa kama. Nagulat ito ng una pero kalaunan mas naging agresibo. He pulled me and pushed me on bed. Siya nang nasa ibabaw ko. He claimed my lips like it's all his. He invaded my mouth and sipped my tongue. Napaungol ako at sinabunutan ang buhok niya para halikan siya ng malalim. He tore apart my top. Humantad kaagad ang aking dibdib at kanya iyong sinunggaban. I moaned and closed my eyes. I closed my eyes tight, so tight. I felt him sip my breast and lick it. Karen, idiniin ito ang ibang parte ng katawan sa akin na ikinaungol namin dalawa. Oh, Mario, tumigil ito. Tila nabuhusan ako ng napakalamig na tubig. Dahil habang ginagawa nito sa akin ay si Mario ang naalala ko. Napasinghap na suntukin nito ang gilid ng unan at bumangon. Tinakpan ko ng kumot ang katawan at dumali ang luha. I'm sorry. Marahas na sinuklay nito ang buhok gamit ang daliri. Namumula ang mata nito at lumunok na nakatingala. Mahal kita, Karen. Mahal na mahal. Napapikit ako na sobra. Sobrang sakit. Bakit, Zeki? Bakit? Kailan nga ba maaaring maturuan ng puso? Kailan ba dapat lumimot at bigyan ng pahalaga ang taong sa iyo ngayon ay tumutulong? Yan ang ating aabangan sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.